Taho vendor, hindi pinapasok sa loob ng mall dahil mukha siyang gusgusin. Pero nang makita ng mga gwardya ang kanyang ID, ay halos matunaw sila sa kanilang kinatatayuan. Si Arthur Reyes, isang pangalan na kasing kahulugan ng karangyaan at kasaganaan, ay isang bilyonaryo na nagmamay-ari ng maraming mall sa buong Pilipinas. Ang kanyang malaking impluwensya sa mundo ng negosyo ay sinasalamin ng kanyang matinding kalungkutan. Sa kabila ng kanyang malaking tagumpay, ang puso ni Arthur ay pinupuno ng panadabik na walang halaga ng yaman, ang makakapagpapawi. Ilang taon nang nakalipas, ang pamilya ni Arthur, ang kanyang mga magulang at mga kapatid, ay bigla na lamang nawala at hindi nga nag-iwan ng kahit na anong bakas. Ang sakit ng kanilang pagkawala ay araw-araw na kumakain sa kanya. Pinalulumbay ang kanyang puso at pinapatigas ang kanyang pagkatao. Nag-hire na nga siya ng pinakamahusay na mga pribadong investigador. Hindi niya tinitipid ang gastos sa walang humpay na paghahanap sa kanyang nawawalang pamilya. Bawat tawag sa kanyang private investigator, umaasa ng magandang balita. Ngunit, lagi lamang nauuwi sa kabiguan. Ang kawalan ng kanyang pamilya ay nag-iwan ng malaking butas na hindi kayang punan ng kanyang bilyong-bilyong pera. Ang pagkamuhi ni Arthur ay tumago sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Ang makakita ng isang masayang pamilya ay nagdudulot ng kirot sa kanyang puso. Isang masakit na paalala ng kung ano ang wala siya. Iniwasan niya ang malugar at okasyon na pangpamilya. Hindi kayang tiisin ang kasiyahan na hindi niya maramdaman. Habang lumilipas ang mga taon, lalong lumalim ang kanyang kawalan ng kumpiyansa sa sarili na nagtutulak sa kanya na mas magtago sa kanyang sariling mundo. Ang mga araw ni Arthur ay puno ng pamamahala sa kanyang napakalawak na binaong imperyo. Siya ay isang tusong negosyante at patuloy na lumalaki ang kanyang yaman, ngunit hindi niya natagpuan ang kapayapaan sa kanyang kayamanan. Inipon niya ang kanyang pera, nagtayo ng hindi matitibag na pader ng karangyaan sa paligid niya. Ngunit sa loob, pakiramdam niya, siya ay walang laman. Ang kanyang malalaking mansyon at mamahaling mga kotse ay mga pansamantalang aliw lamang sa sakit ng kanyang puso. Sa kabila ng kanyang napakalaking yaman, ang buhay ni Arthur ay walang tunay na koneksyon. Ginugugol niya ang karamihan ng kanyang pera para sa makamundong kaligayahan. Umaasang mapupunan ng puwang sa loob niya. Ang mga magagarbang party na puno ng magagandang babae, gabing puno ng alak at mga sugal na matataas ang pusta ang naging kanyang pangkaraniwang gawain. Siya ay dumadaan sa buhay na napapalibutan ng mga tao na naaakit sa kanyang yaman. Ngunit wala siyang tunay na kaibigan. Ang mga nag-aangkin na kaibigan niya ay pawang mga pakinabang lamang sa kanyang kayamanan. Hindi nag-aalok ng tunay na pagmamahal sa kanya. Samantala si Detective Alvarez, ang kanyang pribadong investigador, ay naging isang uri ng lifeline para kay Arthur. Tinatawagan siya ni Arthur araw-araw, minsan maraming beses pa nga, upang alamin ang progreso ng investigasyon. Ang karaniwang sagot na walang bagong lead ay lalong nagpapalalim sa kanyang kawalan ng pag-asa. Ang pag-asa ni Arthur ay isang marupok na apoy, kumikislap sa harap ng mabagsik na hangin ng katotohanan. Isang umaga, habang nakaupo si Arthur sa kanyang marangyang opisina na tinatanaw ang abalang lungsod, nakatanggap siya ng tawag mula kay Detective Alvarez. "May balita ba, Alvarez?" tanong ni Arthur, puno ng pag-asa. "Pasensya na, Mr. Reyes," buntong hininga ni Alvarez. "Sinusundan namin ang bawat lead pero wala pa rin kaming matagpuan na bago." "Dapat may makuha tayo!" Ang galit ni Arthur ay damang-dama. "Hindi naman basta-bastang nawawala na lang yung mga tao ng ganun-ganun lang ha." "Nauunawaan ko sir yung pagkadismaya ninyo. Ginagawa naman po namin ang lahat ng aming makakaya," sagot ni Alvarez. Banayad pero matatag ang tono. Ibinaba ni Arthur ang telepono ng may mabigat na buntong hininga. Tinatanaw ang mundo na parang nilalait ang kanyang kalungkutan. Ang tunog ng halakhak ng mga bata mula sa isang kalapit na parke ay sumilay sa kanyang bintana at ang puso ni Arthur ay napiga sa halo ng kalungkutan at inggit. Sa malawak na espasyo ng kanyang mga mall, nagpapatupad si Arthur ng mahigpit na mga patakaran. Tinitiyak niyang ang ambience ay maging perpekto.
Isang pagpapakita ng kanyang pagiging sopistikado at elegante. Kaya naman ang mga street vendor ay mahigpit na pinagbabawalang makapasok sa kanyang mall. Hindi matanggap ni Arthur ang kanilang presensya. Isang matalim na kaibahan sa karangyaan na kanyang maingat na binuo. Kabilang sa kanila ay isang mapagkumbabang taho vendor na ang buhay ay malapit ng magtagpo sa buhay ni Arthur sa pinaka hindi inaasahang paraan. Ang mangyang pamumuhay ni Arthur at ang kanyang pagkahumaling sa kanyang negosyo ay nag-iwan sa kanya ng pag-iisa. Tila ba lumalakad siya sa buhay at puro mamahaling luho lamang ang nagsisilbing distraction sa kanyang kalungkutan. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling mabigat. Ang kawalan sa loob niya ay isang patuloy na paalala ng kanyang nawawalang pamilya at walang halaga ng pera. Babae, alak o pagsusugal lamang ang makakapuno sa puwang na ito. Sa gabi bumabalik si Arthur sa kanyang marangyang penthouse kung saan ang katahimikan ay nakakabingi. Magbubuo siya ng inumin mula sa kanyang malawak na koleksyon ng mga bihirang alak. Umaasang malunod ang kanyang kalungkutan. Ang mga gabi ay mahaba at malungkot, puno ng mga alaala ng tawa at init na minsan ay nagpuno ng kanyang buhay. Ang kanyang isip ay madalas na naglalakbay pabalik sa kanyang kabataan, sa mga araw na buo pa ang kanyang pamilya, at ang mundo ay tila puno ng mga posibilidad at pag-asa. Sa isang partikular na madilim na gabi, natagpuan ni Arthur ang sarili sa isang high-stakes poker game, napapaligiran ng mga mayayamang kakilala at estranghero. Ang silid ay puno ng amoy ng mga tabako at ang tunog ng mga baso. Ngunit si Arthur ay nakadama ng matinding pakiramdam na gusto niyang magpakalayo-layo. Habang nagpapatuloy ang laro, nanalo at natalo siya ng malaking halaga ng pera. Ngunit lahat ay tila walang halaga. Ang saya ng sugal na minsang nagpapasaya sa kanya, ngayon ay tila wala ng laman. Pagkatapos ng laro, naglakad-lakad siya ng walang direksyon. Ang kanyang mga hakbang ay dinala siya sa isa sa kanyang mga mall. Hating gabi na at malapit nang magsara ang mall. Habang nakatayo siya doon, pinapanood ang mga pamilya na umalis, nakaramdam siya ng pagkirot at selos. Ang kasiyahan na kanilang pinagsasaluhan ay isang bagay na hindi na niya maintindihan. Habang nakatayo siya sa labas ng kanyang mall, pinapanood ang mga pamilyang umaalis, isang gwardiya ang nakakilala sa kanya. "Magandang gabi, Mr. Reyes. May tutulong po ba ako sa inyo?" Magalang na tanong ng gwardiya. Umiling si Arthur, ang kanyang tingin ay malayo. "Wala, ayos lang ako. Naglalakad lang." Umalis si Arthur. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat sa bigat ng kanyang kalungkutan. Alam niyang walang halaga ng pera, babae, alak o pagsusugal ang makakapuno sa puwang na iniwan ng kanyang nawawalang pamilya. Ang yugto ay nakahanda para sa isang pag-ikot ng kapalaran na magpapabago sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan at magbubukas ng masalimuot na mga sinulid ng kanyang pagkatao. Sa pinaka hindi inaasahang lugar at sa pinaka hindi inaasahang pagkakataon, sisimulan ni Arthur ang isang paglalakbay na magpapaharap sa kanya sa kanyang nakaraan at sa tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ang marangyang pamumuhay ni Arthur Reyes ay nauwi sa isang madilim na landas. Ang kanyang mga magagarang party, puno ng alak at droga ay naging mas madalas at mas mapanganib. Isang umaga, natagpuan siya ng kanyang private investigator, si Detective Alvarez, na walang malay sa kanyang marangyang penthouse. Nagkalat ang mga walang laman na bote at tira-tirang droga sa paligid niya. Agad na tumawag si Alvarez ng ambulansya. Sa ospital, walang tigil nagtrabaho ang mga doktor upang iligtas si Arthur. Sinabi nila kay Alvarez na nag-overdose si Arthur sa isang mapanganib na halo ng droga. Halos hindi siya nakaligtas. Swerte niyang nabuhay pa siya, sabi ng isang doktor. Kung natagpuan siya ng huli na, siguradong hindi na siya aabot dito. Nang magkamalay si Arthur, nakita niya ang kanyang sarili sa isang bakanteng kwarto sa loob ng ospital. Nakatayo si Detective Alvarez sa tabi niya. May malalim na pag-aalala sa mukha. "Arthur, anong iniisip mo?" tanong ni Alvarez. Puno ng galit at pag-aalala ang boses. Napuno ng luha ang mga mata ni Arthur habang tinitignan si Alvarez. "Hindi ko na kaya, Alvarez. Sobrang lungkot ko araw-araw.
Nagigising akong umaasang may balita tungkol sa pamilya ko at araw-araw nabibigo ako. Hindi ko na kaya ang sakit. Huminga ng malalim si Alvarez. Lumambot ang ekspresyon sa mukha. Arthur, naiintindihan kong nasasaktan ka pero hindi ito ang tamang paraan para harapin ang sakit. Kailangan mong humanap ng mas healthy na paraan para harapin ito. Bumagsak si Arthur. Humagulhol ng walang patid. Meron ako ng lahat. Pera, ari-arian, luho, pero walang halaga ito kung wala ang pamilya ko. Walang laman ang pagkatao ko. Habang nakahiga si Arthur sa kama ng hospital, naramdaman niya ang bigat ng kanyang kalungkutan. Ang puting mga pader ng kanyang kwarto ay parang bumabagsak sa kanya. Walang mga kamag-anak na bumibisita. Walang mga kaibigang nagbibigay ng aliw. Ang tanging nagmamalasakit na tao ay si Detective Alvarez at kahit siya ay kailangang ding umalis sa huli. Ang kwarto ay walang laman at tahimik, isang matinding kaibahan sa masiglang buhay sa labas ng kanyang bintana. Lumulubog ang mga isipan ni Arthur habang nakahiga doon. Mas nararamdaman ang kanyang pag-iisa. Ang kanyang yaman ay nagdala sa kanya ng karangyaan pero hindi nito kayang bilhin ang pagmamahalo kasama sa buhay. Ang malaking espasyo sa puso niya ay lumalalim at sa unang pagkakataon, tunay na naintindihan ni Arthur ang lalim ng kanyang pag-iisa. Samantala, may isa pang kwento na nagaganap hindi kalayuan sa kanyang mundo ng kayamanan at karangyaan. Naroon si Mang Cesar, isang simpleng taho vendor na naglalakbay sa abalang mga kalsada ng Maynila kasama ang kanyang binebentang taho. Ang kanyang asawa na si Jessie at ang kanilang dalawa pang anak na lalaki ay nakatira kasama niya sa isang maliit at masikip na apartment. Sa kabila ng kanilang mga kahirapan, puno ng pagmamahal at tawanan ng kanilang tahanan. Si Mang Cesar at ang kanyang pamilya ay orihinal na mula sa isang probinsya sa Pilipinas. Nagbago lamang ang kanilang buhay nang wasakin ng isang malakas na bagyo ang kanilang tahanan. Nawala nila ang lahat, kasama ang kanilang bunsong anak na nagngangalang Arthur, na noon ay isang paslit pa lamang. Naghanap sila ng masinsinan para sa kanya, pero hindi na siya natagpuan. Sa mabigat na puso, lumipat sila sa Maynila, umaasang muling buuin ang kanilang mga buhay. Araw-araw gumigising si Mang Cesar bago magbukang liwayway para maghanda ng kanyang taho. Tinutulungan siya ni Jessie, sinisiguradong lahat ay handa na. Ang kanilang dalawang anak na lalaki na ngayon ay may sarili ng mga pamilya ay nakatira pa rin kasama nila. Masikip ang maliit na apartment pero puno ito ng init at pagmamahal. Sa kabila ng kanyang edad, patuloy na nagtatrabaho ng mabuti si Mang Cesar. Itinutulak ang mabigat niyang kariton kasama ang kanyang taho sa abalang mga kalsada. Pagod ang katawan pero matatag ang espiritu. Hindi madali ang buhay sa Maynila para kay Mang Cesar at sa kanyang pamilya. Ang sahod ng kanyang dalawang anak ay mababa pa sa minimum wage at nahihirapan silang mabuhay. Ang kanilang kinikita ay halos sapat lamang para sa pagkain at renta. Halos walang natitira para sa iba pang pangangailangan. Madalas na natutulog ang pamilya na walang laman ng tiyan. Kulang ang kanilang kaunting pagkain para pawiin ang gutom. Sa kabila ng kanilang kahirapan, laging nakangiti si Mang Cesar. Ang masiyahing anyo ay nagtatago ng sakit na kanyang dinadala. Hindi alam ng kanyang pamilya, si Mang Cesar ay na-diagnose ng isang malubhang sakit. Itinatago niya ito. Ayaw niyang maging pabigat sa kanyang nagigipit na pamilya. Itinatago niya ang kanyang magamot sa isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang kama. At iniinom ito ng lihim kapag walang nakakakita. Madalas namang nag-aalala si Jessie tungkol sa kalusugan ng kanyang asawa. Cesar, kailangan mong magpahinga. Wika niya, puno ng pag-aalala ang boses. Hindi ka na kasing bata ng dati. Ayos lang ako, Jessie. Sagot naman ni Mang Cesar. Pinipilit ang isang ngiti. Kailangan kong magtrabaho, kailangan natin ng pera. Ang kanilang mga anak na alam ang pinansyal na paghihirap ng pamilya ay nagtatrabaho ng mahabang oras sa kanilang mababang sahod na trabaho. Nag-aambag sila ng makakaya pero hindi ito sapat. Ang maliit na apartment na kanilang tinitirhan ay lalo lamang lumalala ang kondisyon.
Ang mga pader ay bitak-bitak at tumutulo ang bubong tuwing umuulan. Sa kabila ng mga pagsubok, sila ay nanatiling magkasama. Ang kanilang pagmamahal sa isa't isa ay nagbibigay ng lakas at aliw. Isang umaga habang itinutulok ni Mang Cesar ang kanyang kariton kasama ang mga tahong binibenta niya sa abalang mga kalsada, tumingin siya sa matataas na gusali sa paligid niya. Hindi niya alam, ang nawawala niyang anak na si Arthur ay nakatira sa isa sa mga mararangyang penthouse na iyon. Ang pamilya na kanyang hinahanap ay mas malapit pa kaysa sa kanyang iniisip. Madalas iniisip ni Jessie ang kanilang nawawalang anak na si Arthur. Nasaan na kaya siya ngayon? Wika niya na may luha sa mga mata. Sana ligtas at masaya siya. Tumango si Mang Cesar. Mabigat ang puso. Ganon din ang nararamdaman ko, Jessie. Sa kabila ng kanilang mga nawala, nanatiling puno ng pag-asa at matatagang pamilya. Sikat ang taho ni Mang Cesar sa kanilang lugar at ang kanyang masayahing anyo at masarap na taho ay nagdadala ng ngiti sa maraming muka. Wala siyang kamalay-malay na ang anak na hinahanap niya ay napakalapit, nabubuhay sa kalungkutan at pagkawalay. Si Arthur sa kanyang kwarto sa ospital ay dahan-dahang tinatanggap ang kanyang mga damdamin. Nakumbinsi siya ni Alvarez na maghanap ng therapy at humanap ng mas malusog na paraan para harapin ang kanyang kalungkutan. Alam ni Arthur na hindi magiging madali, pero handa siyang subukan. Hindi na kayang ipagpatuloy ang pamumuhay na kanyang ginagawa. Habang nakahiga sa kanyang kama sa ospital, gumawa si Arthur ng isang tahimik na pangako sa kanyang sarili. Hahanapin ko ang pamilya ko. Bulong niya sa sarili. Hindi ako susuko. Kailangan ko sila at umaasa akong kailangan din nila ako. Ang koneksyon sa pagitan ni Arthur at ng pamilya ni Mang Cesar ay mas malapit kaysa sa inaakala ng kahit na sino. Habang sinisimula ni Arthur ang kanyang paglalakbay tungo sa kanyang kagalingan, tahimik na nagtatrabaho ang universe upang ibalik siya sa pamilya na nawala sa kanya. Maraming taon na ang nakalipas. Ang manglandas ng isang nag-iisang bilyonaryo at isang simpleng taho vendor ay nakatakdang magtagpo at ang kanilang muling pagkikita ay magiging isang milagro. Tuluyan nang na-discharge si Arthur mula sa ospital. Dahan-dahang bumabawi mula sa overdose. Ang mga session ng therapy ay nagsimulang tumulong sa kanya na iproseso ang kanyang mga emosyon. Pero nanatili pa rin ang kawalan ng kanyang pag-asa. Isang maliwanag na umaga, nagpasya siyang maglakad-lakad para luminaw ang kanyang isip. Habang naglalakad sa abalang kalsada ng Maynila, ang ingay at kilos ng paligid ay parang nagbibigay sa kanya ng kakaibang aliw. Samantala, si Mang Cesar ay naglalako ng kanyang taho. Ang pamilyar na sigaw na "Taho!" ay umaalingaw-ngaw sa mga kalye. Ang kanyang ngiti sa kabila ng sakit na itinatago ay nagbibigay ng init sa mga tao doon. Habang papalapit siya sa isang mataong intersection, nagtagpo ang kanilang mga mata ng isang lalaking nakatayo sa bangketa. Napatigil si Arthur. Naramdaman ng biglang pagkabog ng kanyang puso. Ang pagkakita ng isang matandang taho vendor ay nagpakilos ng kung anong malalim na damdamin sa kanya. Hindi niya may paliwanag pero ang presensya ng matandang ito ay pamilyar at nagbibigay aliw. Pinanood niya si Mang Cesar habang naglilingkod sa kanyang mga suki. Steady at sanay ang mga kamay nito. Lumapit si Arthur sa kariton, naakit ng kanyang kuryosidad. "Taho po kayo, sir?" tanong ni Mang Cesar. Mabait at magiliw ang boses. "Oho, sige," sagot ni Arthur. Halos pabulong ang boses. Habang inihahanda ni Mang Cesar ang taho, mabilis na naglaro sa isip ni Arthur ang mga alaala. Nawalan siya ng pamilya noong 5 taong gulang pa lamang siya. Malabo na ang mga alaala pero naalala niya ang kaguluhan ng bagyo, ang takot ng pagkahiwalay sa mga magulang at ang kalituhan ng pagkaligtas at pagpapadala sa kanya sa Maynila. Hindi niya mawari kung bakit napunta siya sa Maynila. Maaring nagkamali ang mga rescuer. Ang mga sumunod na taon ay napakalabo. Ang alam niya lang ay napunta siya sa bahay ampunan at mga foster homes. At sa kalaunan nga, ang landas ay nagdala na sa kanya sa kasalukuyang buhay na punong-puno ng kalungkutan at kayamanan. "Heto na," sabi ni Mang Cesar. Iniaabot kay Arthur ang isang tasa ng taho.
Tinanggap ito ni Arthur at saglit na nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang bugso ng damdamin ang naramdaman niya at nakaramdam siya ng di maipaliwanag na koneksyon sa mabait na matandang ito. Salamat, sabi niya. Bahagyang nanginginig ang boses. Tumango si Mang Cesar. Hindi nakikilala si Arthur pero nararamdaman ang dalamhati ng lalaki. Ayos ka lang ba, anak? Tanong niya ng mahinahon. Tumango si Arthur. Pinilit ang isang ngiti. Opo, medyo mahirap lang ang araw. Lumiwanag ang mga mata ni Mang Cesar na puno ng pag-unawa. Alam mo, lahat talaga tayo dumadaan sa ganyan, no? Pero tandaan mo, laging may pag-asa, tuloy-tuloy lang. Muling nagpasalamat si Arthur at lumakad palayo. Ang lasa ng taho ay nagbalik ng malayong alaala ng kanyang kabataan. Nakakita siya ng isang bangko malapit at naupo. Malalim na nag-iisip. Habang pinag-iisipan niya ito, lalo niyang nararamdaman na ang kanyang pamilya ay naroon pa. Naghihintay lamang sa kanya. Habang nakaupo siya, naalala niya ang mga detalye na hinihikayat ng kanyang therapist na alalahanin. Nahihiwalay siya sa kanyang pamilya dahil sa isang bagyo at sa kaguluhan. Isang rescuer ang nag-alaga sa kanya sa Maynila. Maling akalang wala na siyang pamilya. Ang mga taon na lumipas ay talaga namang kalituhan at pangamba ang naramdaman ni Arthur. Pero ang pagnanais para sa kanyang pamilya na makita silang muli ay hindi nawala. Habang nakaupo si Arthur, isang babae na nasa 30 taong gulang na ang lumapit at naupo sa tabi niya. Mukha siyang malungkot at walang pag-asa. Nakayuko ang balikat at puno ng kalungkutan ng mga mata. Sa isang sandali, tahimik silang nagtabi. Bawat isa ay nalulunod sa sarili nilang isipin. Sa kalaunan, lumingon si Arthur sa kanya. Ayos ka lang ba? Tanong niya ng mahinahon. Tumingin ang babae sa kanya. Malungkot ang mga mata. Ayos lang ako. Sagot niya ng malamig. Malinaw na ayaw makipag-usap. Tumango si Arthur. Iginalang ang pangangailangan ng babae para sa sarili nitong espasyo. Pagkalipas ng ilang minuto, sinubukan niyang muli. Alam kong parang hindi gumagana pero minsan ang pakipag-usap ay nakatutulong. By the way, ako nga pala si Arthur. Nag-aatubili ang babae, tapos bumuntong hininga. Ako si Genevieve, sabi niya ng mahina. Pasensya na, kasi ang anak ko ay nasa critical na kalagayan ngayon sa hospital. Isa akong single mother at sobrang hirap na. Di ko na alam. Naramdaman ni Arthur ang sakit para sa kanya. Ganun ba? Pasensya ka. Napakahirap siguro niyan. Tumango si Genevieve. Puno ng luha ang mga mata. Oo, siya lang ang meron ako at natatakot akong mawala siya. Nag-usap si Arthur at Genevieve ng halos 1 oras. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Arthur na tunay siyang komportable sa isang tao. Nakinig siya habang binabahagi ni Genevieve ang kanyang mga paghihirap at takot. At natagpuan niya ang sarili na nagbubukas tungkol sa sariling sakit at kalungkutan na nararamdaman niya. Nagkaroon ng parehang pag-unawa sa pagitan nilang dalawa. Isang koneksyon na bunga ng pinagsasaluhang pagdurusa. Nagkwento pa si Genevieve. Binabawasan ang bigat sa kanyang puso. Yung anak ko, si David, 6 na taong gulang lang siya. Pabalik-balik kami sa hospital nitong nakaraang taon. Sabi ng mga doktor, kailangan niya ng operasyon pero wala akong pera para doon. 2 trabaho ko pero hindi pa rin sapat. Nakikinig si Arthur ng mabuti. Masakit din ang kanyang puso para sa kanya. Hindi ko maisip kung gaano kahirap yan. Ang pagiging single mother ay mahirap na nga. Idagdag mo pa na may sakit yung anak mo. Tumango si Genevieve. Pinupunasan ang kanyang luha. Minsan, parang gusto ko nang sumuko pero hindi ko magawa. Kailangan ako ng anak kong si David. Sobrang tapang na bata niya. Laging nakangiti kahit na may sakit. Gusto ko lang bigyan siya ng pagkakataon na magkaroon ng normal na buhay. Naramdaman ni Arthur ang malalim na simpatya. Genevieve, sobrang lakas mo. Kitang-kita ko yun. Maswerte ang anak mo na ikaw ang nanay niya. Nagbigay ng maliit na ngiti si Maria. Salamat, Arthur. Sobrang hirap lang at wala akong mapagsabihan tungkol dito.
Ang pamilya ko, hindi nila naiintindihan at ang mga kaibigan ko, may sarili din naman kasi silang mga buhay. Huminga ng malalim si Arthur. Nararamdaman ang koneksyon kay Genevieve na matagal niya niyang hindi nararamdaman. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng mag-isa. Kahit na napapaligiran ka ng mga tao minsan, ang pakikipag-usap lang sa isang tao na nakikinig ay malaking tulong na. Tumingin si Genevieve kay Arthur. Puno ng pasasalamat ang mga mata. Salamat sa pakikinig, Arthur. Malaking bagay yun. Ngumiti si Arthur ng banayan. Kahit kailan, Genevieve, lahat tayo ay may mga laban na hinaharap. Minsan nakakatulong na malaman na hindi tayo nag-iisa. Pagbalik ni Arthur sa kanyang penthouse, naghihintay na ang detective na si Alvarez. Sir Arthur, parang may nagbago sa'yo. May nangyari ba? Ngumiti si Arthur ng bahagya. May nakilala akong isang tao ngayon. Isang babae na nagngangalang Genevieve. Sobrang hirap ng pinagdadaanan niya pero ang pakipag-usap sa kanya ay nagpa-realize sa akin na hindi ko kailangang harapin ito ng mag-isa. Tumango si Alvarez ng maingat. Palagi mong sinasabi na hindi ka magsisimula ng sarili mong pamilya hanggat di mo natatagpuan ang nawawalang bahagi ng iyong buhay. Ganun pa rin ba ang pakiramdam mo ngayon, Sir Arthur? Tumingin si Arthur sa detective. Iniisip ang Tahoe vendor at si Genevieve. Oo, Alvarez. Kailangan kong hanapin ang pamilya ko. Kailangan kong maintindihan ang aking nakaraan bago ko mabuo ang aking hinaharap. Determinado na hanapin ang kanyang pamilya, nagdesisyon si Arthur na gumawa ng matapang na hakbang. Naglagay siya ng mga poster sa lahat ng kanyang mga mall. Nag-aalok ng gantimpala na 5 milyong piso sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Ipinadala niya ang impormasyon sa lahat ng kanyang mga tauhan. Umaasang may isang tao, kahit saan, na may hawak ng susi sa kanyang nakaraan. Ang mga poster ay simple pero taos-puso. Nawawalang pamilya. Nawala noong isang bagyo, maraming taon nang nakalipas. Kung may alam kayo, mangyaring makipag-ugnayan sa numerong nasa ibaba. Gantimpala, nagkakahalagang 5 milyong piso. Iyon ang mga katagang nakalagay sa poster. Habang ipinapaskil ang mga poster, naramdaman ni Arthur ang muling pag-usbong ng pag-asa. Alam niyang maliit ang tsansa pero kailangan niyang subukan. Ang koneksyon sa pagitan ni Arthur at ang pamilya ni Mang Cesar ay mas malapit kaysa sa inaakala ng kahit na sino. Habang sinisimula ni Arthur ang kanyang paglalakbay tungo sa kanyang kagalingan, tahimik naman na nagtatrabaho ang kapalaran upang ibalik siya sa pamilya na nawala sa kanya. Maraming taon na ang nakalipas. Ang mga landas ng isang nag-iisang bilyonaryo at isang simpleng Tahoe vendor ay nakatakdang magtagpo at ang kanilang muling pagkikita ay magiging isang milagro. Pagod si Mang Cesar sa buong araw na pagtutulak ng kanyang Tahoe cart sa mga abalang kalsada ng Maynila. Sobrang init at masakit na ang kanyang katawan pero hindi nasisira ang kanyang espiritu. Sa pagtatapos ng araw, nagpasya siyang sorpresahin ng kanyang pamilya at magtungo sa isang presteryosong mall. Karapat-dapat silang magkaroon ng sandali ng kasiyahan kahit na puno ng paghihirap ang kanilang buhay. Nagmadali siyang umuwi, sabik na sorpresahin ng kanyang asawa, si Jessie, at ang kanilang mga anak. Pupunta tayo sa mall mamayang gabi. Pag-anunsyo niya na may ngiti. Nanlaki ang mga mata ni Jessie sa sorpresa. Talaga ba, Cesar? Pero wala naman tayo ganoong pera ha. Ayos lang, tugon ni Mang Cesar. Lumawak ang kanyang ngiti. Maglalakad-lakad lang tayo, baka kumuha ng sorbetes, bumili ng ice cream. Matagal na rin mula noong ginawa natin ito eh. Ang kanilang mga anak na tumutulong para makaraos sila sa kanilang mababang sahod sa trabaho ay tuwang-tuwa rin. Mabilis na naghanda ang pamilya para umalis. Pero sa sobrang sabik ni Mang Cesar, hindi na niya nagawang magpalit ng damit. Ang kanyang itsura ay magaspang, puno ng dumi mula sa buong araw na trabaho. Pagdating nila sa mall, ang mga maliwanag na ilaw at marangyang kapaligiran ay malayong malayo sa kanilang payak na buhay. Puno ng pagmamalaki ang puso ni Mang Cesar habang tinitignan ang kanyang pamilya na may mukha na puno ng kasiyahan. Gayunpaman, sandali lang ang kanilang kaligayahan. Habang papalapit sila sa pasukan ng mall,
lumapit ang isang gwardya at hinarangan ang kanilang daan. "Teka lang," sabi ng gwardya, tinitignan ang maruming damit ni Mang Cesar. "Hindi niyo ba alam? Ito ay isang prestiyosong mall. Pwede lang ang mga desenteng tao dito." Nawala ang ngiti sa mukha ni Mang Cesar at nakaramdam siya ng kahiyan. "Pakiusap, sir. Gusto lang naman naming mag-enjoy ng gabi. Hindi kami magdudulot ng problema dito." Umiling ang gwardya. "Pasensya na pero hindi ko kayo pwedeng papasukin. Batas to." Nakatayo ng tahimik si Jessie at ang kanilang mga anak napalitan ng pagkadismaya at kahihiyan ang kanilang saya. Papalayo na sila nang biglang lumitaw si Arthur. Nagsusuri siya ng isa sa kanyang mga mall, isang karaniwang bahagi ng kanyang araw. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala si Mang Cesar mula sa kanilang naunang pagkikita. "Uy, teka!" tawag ni Arthur, mabilis na lumapit sa pamilya. Lumihis ang gwardya. Kilala niya ang kanyang amo. Lumapit si Arthur kay Mang Cesar. Muli niyang naramdaman ang hindi may paliwanag na koneksyon. "Mang Cesar, anong ginagawa niyo dito?" Tumingala si Mang Cesar. Nagulat at nalulugod na makita si Arthur. "Sir, kayo po pala. Gusto lang namin sanang mag-enjoy ng isang masayang gabi sa loob ng mall pero hindi kami pinapasok ng gwardya." Magsasalita na sana si Arthur nang biglang sumigaw si Jessie na matagal nang tinitignan si Arthur. "Arthur? Arthur, ikaw ba yan?" Tumingin si Arthur kay Jessie. Nalilito. "Oo, ako si Arthur. Kilala mo ba ako?" Puno ng luha ang mga mata ni Jessie habang lumapit siya. Nanginginig ang boses. "Arthur, ako ito, si Jessie, ang nanay mo." Nabigla si Arthur. Ang salitang nanay ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nagbabalik ng maraming alaala. Ang bagyo, ang kaguluhan, ang mga mukha ng kanyang pamilya na nawala noong panahon na iyon. Totoo kaya ito? Tahimik na nanonood ang mga tao sa paligid habang nakatingin si Arthur kay Jessie. Tumitibok ng mabilis ang kanyang puso. "Nanay?" Bulong niya. Halos mabasag ang boses. Tumango si Jessie. Tumutulo ang luha sa kanyang mukha. "Oo, Arthur, ako to. Matagal ka na naming hinahanap." Lumapit si Mang Cesar. Basari ng luha ang kanyang mga mata. "Arthur, anak, miss na miss ka na namin." Hindi mapigilan ni Arthur ang kanyang emosyon habang niyakap niya ang kanyang mga magulang. Ang mga taon ng kalungkutan at pananabik ay natunaw sa isang sandali. Tahimik na nanonood ang gwardya kasama ang lahat habang muling nagkita ang bilyonaryo at ang kanyang simpleng pamilya. Ang grandiosong entrada ng mall, simbolo ng karangyaan at eksklusibidad, ay naging entablado para sa isang himalang pagkikita. Niyakap ni Arthur ang kanyang mga magulang. Luhang puno ng kaligayahan at kalungkutan. Natagpuan na niyang nawawalang bahagi ng kanyang buhay, ang pamilya na kinapapanibakan niyang makita sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, hindi pa rin lubos na matanggap ni Arthur ang nangyayari. Ang bugso ng emosyon at biglang revelasyon ay nag-iwan sa kanya ng pagkahilo at kawalan ng katiyakan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Detective Alvarez. "Alvarez, kailangan mong pumunta dito sa Mulagad," sabi ni Arthur. Nag-aapura ang boses. Pagdating ni Alvarez, ipinaliwanag ni Arthur ang sitwasyon. "Itong pamilya, sinasabi nilang sila ang mga magulang ko. Kailan ko malaman ang totoo? Pwede bang magpa-arrange ka ng DNA test? ASAP!" Tumango si Alvarez. "Siyempre po, Sir Arthur. Aayusin natin agad yan." Sa loob ng 2 linggo, nanatiling malapit si Arthur kay Mang Cesar, Jessie at kanilang buong pamilya. Gumugol sila ng oras ng magkakasama. Nagbabahagi ng mga kwento at ala-ala. Nararamdaman ni Arthur ang lalim ng koneksyon sa kanila. Pero may bahagi pa rin ng kanyang sarili na naghahanap ng kumpirmasyon. Ang panahon ng paghihintay ay puno ng pag-asa at pangamba. Sa wakas, dumating ang araw. Nagtipon si Arthur at ang kanyang pamilya sa isang klinik kung saan malalaman ang resulta ng DNA test. Puno ng tensyon at paghihintay ang hangin. Tumitibok ang puso ni Arthur habang pumasok ang doktor. Hawak ang isang sobre. "Mr. Reyes," simula ng doktor. "Meron na kaming resulta ng DNA test." Napatigil ang hininga ni Arthur. Tumingin siya kay Mang Cesar at Jessie. Ang kanilang mga mukha ay may halo ng pag-asa at takot.
Binuksan ng doktor ang sobre at binasa ang resulta. Walang emosyon ng muka. Ang DNA test ay nagkukumpirma na si Arthur ay ang tunay na anak ninyo, Cesar at Jessie. Isang alo ng emosyon ang dumaluyong kay Arthur, na puno ng luha ang kanyang mga mata habang bumaling sa kanyang mga magulang. Totoo ito. Totoo nga ito. Biglang lumuluha si Jessie, yumakap sa kanyang anak. Arthur, anak ko! Miss na miss ka namin! Sumama si Mang Cesar. Tumutulo rin ang sariling luha. Arthur, welcome back anak! Mahigpit na niyakap ni Arthur ang mga magulang niya. Ang puso ay nag-uumapaw sa tuwa at kaluwagan. Hindi ako makapaniwala. Matapos ang lahat ng taon na ito, natagpuan ko rin kayo. Puno ng tunog ng kanilang masayang pagkikita ang kwarto. Ang mga taon ng pagkakahiwalay at pananabik ay sa wakas natapos na. Natagpuan ni Arthur ang nawawalang bahagi ng kanyang buhay at muli nang nabuo ang kanyang puso. Nagtagpo ang mga landas ng isang nag-iisang bilyonaryo at isang simpleng taho vendor. At ang kanilang pagkikita ay talaga namang isang himala. Isang taon na ang lumipas mula nang maganap ang milagrosong muling pagkikita ng pamilya ni Arthur Reyes at nagbago ang kanyang buhay sa mga paraang hindi niya kailanman inakala. Ang dating nag-iisang bilyonaryo ngayon ay napapaligiran na ng init at pagmamahal ng kanyang mga magulang, sina Jessie at Mang Cesar at kanyang mga kapatid. Sa nakarang mga buwan, nagkaroon ng isa pang mahalagang pagbabago. Naging malapit si Arthur kay Genevieve, ang babaeng nakilala niya. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging pagmamahalan at naging mahalagang bahagi ng buhay ni Arthur si Genevieve. Nagpasya si Arthur na ipakilala si Genevieve sa kanyang bagong natagpo ang pamilya. Kabado siya ngunit puno ng pag-asa. Alam niyang tatanggapin nila si Genevieve ng bukas palad. Ang araw ng pagpapakilala ay puno ng saya at tahalakakan dahil agad na nagkokonekta si Genevieve at ang pamilya ni Arthur. Si Genevieve sa kanyang mahinahon na diwa at mabuting puso ay bumagay ng gusto sa pag-uugali ng pamilya. Pinanood ni Arthur nang may kasiyahan habang nagkakasundo ang kanyang dalawang mundo. Habang lumilipas ang mga buwan, lalo pang ang lumalim ang relasyon nila Arthur at Genevieve. Lalong naging malapit si David, ang anak ni Genevieve, sa pinalawak na pamilya ni Arthur. Sa unang pagkakataon sa mga taon, naramdaman ni Arthur ang kabuuan at layunin sa buhay. Ngunit may paraan ng buhay na magdadala ng hindi inaasahang mga hamon. Isang araw kasi si Mang Cesar na matagal nang nagdurusa sa patuloy na pag-ubo at pagkapagod ay nakatanggap ng nakakalungkot na diagnosis. Meron siyang cancer sa baga. Matinding tinamaan ng pamilya ng balita. Determinado man si Arthur na gawin ng lahat. Wala siyang naksayang pera upang makuha ang pinakamahusay na medikal na paggamot para sa kanyang tatay. Pero sa kabila ng magamutan at hindi matinag na suporta ni Arthur, lalong lumala ang kalagayan ni Mang Cesar. Ang pamilya ay nagtipon-tipon sa kanyang paligid, pinahahalagaan ng bawat sandali na meron sila. Si Mang Cesar, kahit nasasaktan, ay nanatiling positibo. Hindi nadudurog ang kanyang diwa. Nagkaroon siya ng aliw sa presensya ng kanyang mga mahal sa buhay at sa kaalaman na bumalik ang kanyang nawawalang anak. Sa mga tahimik na sandali, umupo si Arthur sa tabi ng kanyang tatay. Nagkikwento at nagbabalik tanaw sa nakaraan. Si Mang Cesar, mahina ngunit puno ng pagmamahalang boses, ay sinabi kay Arthur kung gaano siya ipinagmamalaki nito. Pinipigil ni Arthur ang kanyang mga luha. Mabigat ang puso sa nalalapit na pagkawala ng kanyang tatay. Papa, pinapangako ko sa iyo. Bulong ni Arthur isang gabi. Haalagaan ko yung pamilya natin. Sisiguraduhin kong ligtas at masaya sila. At magtatayo ako ng pamilya kasama si Genevieve. Katulad ng ginawa mo at ni Mama. Ngumiti si Mang Cesar. Puno ng luha ang mga mata. Alam kong magagawa mo yan, Arthur. Lagi kang may mabuting puso at ipinagmamalaki kita. Hindi nagtagal, pumanaw si Mang Cesar. Nag-iwan ng pawang na hindi na mapupunan pa. Nagluksa ang pamilya sa kanyang pagkawala. Ngunit ipinagdiwang din nila ang buhay ng isang taong nagbigay sa kanila ng labis na pagmamahal at lakas. Si Arthur, bagaman labis na nagdadalamhati, ay nakahanap ng aliw sa pangako na ginawa niya sa kanyang ama. Isang taon pagkatapos ng pagpanaw ni Mang Cesar, nakatayo si Arthur sa harap ng kanyang pamilya. Kasama si Genevieve sa kanyang tabi,
Tumingin siya sa kanyang ina, si Jessie, na nagpakita ng hindi matinag na lakas at katatagan sa buong pagsubok na kanilang naranasan. "Mama?" paninimula ni Arthur. Matatag ngunit emosyonal ang boses. "Nais kong ipaalam sa inyo kung paano ko narating yung narating ko ngayon. Pagkatapos nung nangyaring bagyo, dinala ako ng mga rescuer sa Maynila kung saan ako lumaki at napunta sa mga ampunan. May hirap pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Nagsikap ako, nag-aral at sinunggaban ko ang bawat pagkakataon na dumating sa akin. Itinayo ko ang aking negosyo mula sa wala. Hinarap ang walang katapusang mga pagsubok at mga pag-uusig." Puno ng pagmamalaki at luha ang mga mata ni Jessie habang pinapakinggan ang kwento ng kanyang anak. "Hindi po madali," patuloy ni Arthur. "Pero ginabayan ako ng pag-asa na balang araw muli ko kayong makikita at ngayon narito kayo. Ipinapangako kong aalagaan ko ang ating pamilya at magtatayo ng isang mapagmahal at suportadong tahanan kasama sina Genevieve at David." Pinisil ni Genevieve ang kamay ni Arthur. Ipinapakita ang kanyang pagmamahal at paninindigan. Tumingin si Arthur sa kanyang pamilya. Damang-dama ang malalim na pasasalamat. "Nandito ako dahil sa inyo at pararangalan ko ang alaala ni Papa sa pamamagitan ng pamumuhay ng may integridad, pagmamahal at kabaitan." Yumakap ang pamilya. Mas matibay ang kanilang samahan. Sa kabila ng mga hirap at sakit ng loob, nahanap nila ang kanilang daan pabalik sa isa't isa. Nahanap ni Arthur ang nawawalang piraso ng kanyang buhay. At kasama ang kanyang pamilya at si Genevieve sa kanyang tabi, alam niyang kakayanin niya ang anumang hamon na darating. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.